topic na pinamagatan ko po na The Essence of Trials and Temptation to Spiritual Maturity. Ang kahalagahan, importansya ng pagsubok at tukso sa ating mga buhay, sa buhay ng mga mananampalataya, Iglesia ng Panginoon, para sila ay lumago, magkaroon ng spiritual growth. Yan ay sa James 1 verses 2 hanggang 8. So the question I raised to you previously is that paano ba natin ma-attain ang spiritual maturity sa pamamagitan ng mga trials and temptations? So sa iba kasi ang trials and temptation ay demonic, sa diablo, pero based on the Word of God, pinag-aralan po natin na may kalakasang masusumpungan ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga trials at temptation. Kasi sinabi ng ating passage, verse 2 to 4 ng chapter 1 ng James, consider pure joy, my dear brothers, when you face various kinds of trials. So meaning, kalooban ng Diyos na mga anak niya ay makaranas ng mga pagsubok sa buhay, ng mga tukso na pinapahintulutan ng Panginoon. Another one na paraan how we would be able to attain spiritual maturity sa pamagitan po ng trials and temptation is that by way of asking. Kasi sa verse 5, sabi po doon, if any one of you lacks wisdom, ask God. Kaya kapag tayo po ay may trials and temptation, hindi naman masama na humingi tayo ng specific na need natin, materially, financially, relationally, physically. Pero verse 5 said, ask God for wisdom. Dahil we believe na doon nagmumula ang mga iba pang mga pangangailangan natin at kinakailangan natin at the moment kapag meron po tayo mga pinagdadaanan in life. Si Solomon po, bago mag-take over sa kanyang ama bilang hari ng Israel, ay humiling sa Diyos o tinanong ng Diyos kung anong kanyang gusto. At ang kanya pong hiniling ay wisdom. At kaakibat ng paggawad ng Diyos sa kanyang kahilingan na wisdom ay kasama na rin po yung iba pa niya mga pangangailangan. Ang material na bagay, ang kayamanan, at ang katagumpayan sa kanyang pamamahala bilang hari. Ang pangatlo po, how can we be able to attain spiritual growth through trials and temptation is that by way of believing. Because sa verse 6 and 8, sabi po doon, pag humingi tayo sa Diyos, nanampalataya tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos, pag meron tayong pinagdadaanan in life, we must believe in the Lord na nilapitan natin. We must claim it by faith na tayo ay tutugunin at kayang pagpalain ng ating Panginoon because those who doubt God, kapag sila ay lumapit at may hiniling, ay kinumpara po sa alon sa dagat na 1 minute up, the next down. So, people of God should be trusting God all the more, lalo na kapag merong mga pinagdadaanan sa buhay. So, when we come to God, pag meron tayong pagsubok, tukso, kinakaharap, we must believe that God is able to help us. Are you with me? We say amen? Lakpan po natin ating Panginoon. So, today's topic, mga kapatid natin, passage is sa James na po tayo. Verse 13 hanggang 18. So, if you have your Bible, please join me sa pagbabasa ng atin pong bubulayin na salita ng ating Panginoon. In continuity sa series of study po natin in the book of James. Pangunahan ko po ang pagbasa sa English. Ganito po nakasulat. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each one, when by his own evil desire he is dragged away and enticed, then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't, my brothers, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. So,
Sa passage po natin na to, mga kapatid, i-share ko po sa inyo ang isang mensahe na pinamagatan ko po na maturity in Christ. Part 1 lang po tayo dahil sobra pong lawak ng passage na to at hindi po talaga natin kakayanin. But then, I believe na sa topic na to, mga kapatid, ay meron pong ipapaalala sa atin ng Panginoon. Higit sa lahat, kalakasan na maibibigay patungkol po sa kanyang kalooban as we go through trials and temptations sa atin pong buhay. Sino po sa atin na merong pinagdadaanan ngayon na pagsubok, tukso, sufferings? Yan. From time to time, we used to experience that. Are you with me? So, we need maturity, lalo na kapag pinagdadaanan po tayo mga ganito po na mga sitwasyon sa buhay. Kung wala man ngayon, sooner or later, magkakaroon na naman tayo uli ng pagsubok. So the question na gusto ko pong i-raise about sa atin today is that ano yung mga tatlong facts na dapat nating i-consider kung gusto nating lumago sa Panginoon o magkaroon tayo ng kalakasan in the midst of trials and temptation. At yung tatlong facts po na makikita natin sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng trials and temptation. Yun pong maturity in Christ, spiritual maturity, yung growth na kailangan po natin in the Lord, especially in the midst of trials and temptation, ay masusumpungan natin sa pamamagitan ng trials and temptation. So, ang una po na makikita natin na fact that we need to consider if we are to mature in Christ through trials and temptation is the judgment of God. Sa verse 13 to 16, i-expose po natin yan today for this major point na ang dapat nating i-consider kapag meron tayong pinagdadaan ng tukso, pagsubok sa buhay, ay yung kahatulan ng Diyos, the judgment of God, the consequences of falling into our trials and temptation na pinagdadaanan sa buhay. Bakit? Kasi sa ating passage, sabi po ni James, pinapakita niya kung saan humahantong ang kasalanan. Kasalanang pag hindi napagtagumpayan, pagsubok na pag hindi napagtagumpayan, tukso na pag hindi napagtagumpayan, ay nag-end up sa kamatayan. Hindi lamang kamatayang espiritual o kundi kamatayan ding physical. So sa ating passage ay maaring may magtanong na kung kalooban ng Diyos ang trials and temptation, so lumalabas parang ang Diyos ay nanunukso o nagbibigay ng pahirap sa kanyang mga anak. Of course not, because ang Diyos ay never na manunukso sapagkat siya ay too holy and too loving to tempt others. Ang maganda dito is that magkaroon po tayo ng knowledge about these attributes ng ating Panginoon. That when we experience sometimes parang unbearable na mga karanasan sa buhay, pagsubok, kahirapan o tukso, tingnan natin ng Diyos na sobrang napakabanal para siya ay matukso ng anuman, ninuman, maging ni Satanas, at siya din naman ay sobrang napakamapagmahal para manukso, lalo na ng kanyang mga anak. Barang tayo, di ba, bilang magulang. Of course, we would never do that to our kids, to tempt them, to commit sin, and because we love them. And we want to practice holiness sa ating mga buhay, righteousness. That is why hindi tayo nagpapatukso at hindi rin naman po tayo manunukso. So, ang tukso ay isang opportunity para meron po tayong magawa na mabuti sa Panginoon according to His will. Pero isang karanasan po yung pag meron tayong pinagdadaan ng pagsubok o tukso, ma-accomplish natin yung gusto natin, mapasa atin yung gusto nating mapasa atin, maging fulfilled tayo
in that trials or temptation, doing it in a bad way, doing it out of God's will. Ito po yung temptation kapag meron tayong sufferings, hardship, na parang we do shortcuts or we become impatient and we go out of God's will. At lalakad na tayo, magre-resort tayo, hindi na sa kalooban ng Diyos, kundi sa gusto na lang natin at manapa ay daan o gawi ng mga makasanlibutan. So, good example for this truth is that kapag di ba, pagka tayo ay estudyante, gusto nating makapasa sa exam, dapat mag-aral, di ba? Magtiyaga, magsunog ng kilay, mag-review, mag-prepare. Pero aanhin mo yung nakapasa ka nga pero by way of cheating, so hindi natin nagawang kalooban ng Diyos. Isang mabigat na asignatura ang mag-aral, man din ay mag-exam, makapasa sa exam. Pero tukso talaga na para makapasa, mangopya, maghanap ng mabibiling leakage, and to befriend the professor para maging mabait sa atin, o maglagay na lang, magbayad na lang. Same is true with food that we need. Ito po ay, di ba, common na pangangailangan natin. Pero kung ito ay mapapasa atin o maibibigay natin na pangailangan ating pamilya, pagkaing napaka-basic, manggagaling naman sa masama, manggagaling lang sa hindi naman natin pinagpawisan, manggagaling lang sa palaging utang na hindi naman natin nababayaran o pagiging dependent sa iba para tayo'y makakain o makapagpakain ng iba o mapakain natin ating pamilya. So it is a temptation na ma-accomplish natin, mapasa natin in a bad way, out of God's will. So, wag nating isipin mga kapatid na ang kasalanan kapag nagawa, nag-fall tayo sa kasalanan, ay yun lang yun. Na nun lang nangyari yun at naganap yun. Sa totoo, i-process ang kasalanan. And we should never think of sin as a single act na ngayon lang mangyayari, nun lang nangyari sa'yo, temptation o pagsubok na nahulog tayo at that moment. Pero sa totoo lang, may pinagmulan yan, may process, may stages. Sa buhay ni Adam, nung siya po ay tumanggap ng ipinagbabawal na prutas kay Eva at kinain niya, ay may mga naging proseso pa po before niya yun tanggapin, kainin. Especially after niya kainin yung pinagbabawal na prutas, ay may mga stages na nangyari pa. He brought sin and death unto all people from then on. Kaya nga po, malaki ang naging bahagi ni Adam sa ating mga buhay, man din sa mga susunod na henerasyon, na sila ay nakatanggap, nakamana mula kay Adam, sa ating ninuno, kayo at ako, ng sin. Nang ibig sabihin ay sinful, inheritable nature. Si Adam na naging unworthy before God because of that one single act of sin, kinain lang naman yung prutas, nakapagdulot sa sangkatauhan ng kasalanan, higit sa lahat kamatayang espiritual, hindi lamang kamatayang pisikal. So, there is a process, stages ang kasalanan. At si James, sa ating passage, ay binabanggit po na 4 na stages ng kasalanan. Bago po ipanganak, iluwal, magawa, makumit ang isang tukso, ang isang kasalanan, ang mahulog sa pagsubok o pagkakasa o sa tukso, ay meron pong 4 na stages. Ang una po ay craving. Pakisabi nga po natin, craving. Synonym po ito ng desire sa ating passage. Kasi sabi po doon, sa verse 14, sabi po doon, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. In-highlight ko po yung word na desire.
So, diyan ko po kinuha yung word po na craving, desire, pagnanasa, pita, kagustuhan. Of course, wag nating i-confine ang word na to, desire o craving, sa sexual passion lang. Kasi ganyan po ang mundo pagka narinig nila yung word na desire o lust o pagnanasa, yung mga word na yan, ang unang naiisip o naiisip lang is all about sexual passion. But any kind of craving, desire, ay pwede po na maging hindi lang appealing sa atin, kundi makasuway tayo sa kalooban ng Diyos. Although, a lot of it ay common and basic need ng tao. Gaya halimbawa ng pagkain o ng tubig, di ba? Kailangan nating makaramdam ng gutom at uhaw para magnasa tayo sa tubig at pagkain. Tubig at pagkain, napaka-importante, pero para i-desire natin yan, we really need to feel hunger and thirst. Are you with me? Di ba? So, it is common to desire, to crave for food. Pero, kadalasan o minsan, para mapasa tao yan, makuha ng tao yan, they go out of God's will. At hindi na po yung kalooban ng Diyos. Same is true with rest. Di ba? Kailangan natin ng rest. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng pahinga. Di ba? Hindi po yung rest in peace, iba naman yon. Okay, so that need, kailangan natin na pahinga, mapapasa atin yan. Kung tayo makakaramdam ng fatigue, kapaguran, physically, di ba? Yun ang kailangan gawin kapag nakaramdam ka ng pagod, panghihina, pananamlay, at sobrang kaabalahan sa maraming bagay, na apektuhan ng ating pamamahinga. May mga ganun po kasi. Sa sobrang sipag, ang gabi ginawang araw, ang araw ginawang gabi. Para makapaghanap buhay, kumita ng pera, para sa mahal sa buhay. Tama naman na may ma-provide, maging good provider. Pero kapag nasa alang-alang naman, ang pamamahinga, may malaking problema din. It's also out of God's will na magtrabaho, magsikap, para sa pangangailangan ng pamilya, ng sarili, but in a bad way. Di ba? Na forsaken naman yung kalusugan o pamamahinga physically. Sex is a normal desire. Without it, the human race would not continue. Okay. So, ang marriage o ang pagkakaroon ng karelasyon o asawa o partner in life ay common and basic need ng tao. Dahil yan po ang paraan ng Diyos para siya ay makalikha ng mga bagong henerasyon. Dumami ang tao. Magpatuloy na isilang ang kanyang mga piniling, hindi lamang i-create, ipapanganak, kundi tatawagin para manampalataya at maglingkod sa atin, Panginoon. So, it is when we satisfy these cravings or desires outside God's will that we get into trouble. As I've said a while ago, ang pagkain is a desire na kalugod-lugod sa Panginoon niya. Common yan. Need talaga natin. Pero kung sa ating pagkain, sobra. Di ba? Hanggang dito na yung kinain. Parang gusto pa ng labi kasi natin. So, titira pa rin tayo ng titira, no? Kakain pa rin ng That's gluttony. Okay. Even if ang dami-daming pagkain, di ba? Pero kung full na, that's enough. Lalo na kung ang pagkain sapat lang, di ba? Pagka ginanahan tayo, may mauubusan. Nasubukan nyo na bang maubusan ng food? Kasi masyadong ginanahan yung kasama natin sa bahay. Di po ba? So, kasalanan na rin ang kumain ng kumain, lalo na kung sapat naman na, sobra na, o kaya hindi naman naaayon na pagkain para sa ating katawan. So, we get into trouble. Ang pagtulog ay nasobra naman, kanina, kulang. Dahil sa paghahanap buhay, pangangailangan ng pamilya, ng ating sarili. Pero kung sa atin namang need na to ng pahinga o tulog, sobra.
Di ba? Kasalanan din naman. Are you with me? Dahil nandun na yung pag-iral ng katamaran. Wala tayong magagawa dahil mayat maya natutulog tayo. Ang lahat na mahilig matulog, magsabi ng amen. Huwag kayong mahiya kasi basic need yan, di ba? Ang sarap kaya niyan. Kalooban ng Diyos tayo ay matulog, magpahinga. Pero wag namang sobra. Amen? Because that's already laziness. Sa marriage life, it's the same. Common po yan. Need po natin yan. Kalooban po ng Diyos. Ang mag-asawa. Lahat ng single, magsabi ng amen. Kalooban ng Diyos, mag-asawa ka. Pero of course, bilang Kristiyano, dapat believer ni Lord. Dapat Christian din. Di ba? Because going out of that God's will really get you into trouble. Di ba? Lalo na kung ikaw ay taken na, tapos di ba? Titingin pa tayo sa iba or makipagrelasyon pa sa iba. Lalo na kung kasal na. Amen? Okay, so marriage is okay with God. That's God's will. Pero going out of God's will, yun po ang nakapagbibigay ng matinding konsekwensya, suffering, at trouble, and more so, judgment from our God. So, ang pangalawa po na dapat nating makita, ikonsidera na hindi lamang po paraan ng Diyos para tayo lumago in the midst of trials and temptation, kundi makita po natin yung stages ng kasalanan sa ating mga buhay. Ang pangalawa po ay cunning. Ito po ay may kinalaman, an example sa naranasan po ni Eva. Di po ba? Siya ay tinukso nung serpent, nung devil, para suwayin niya ang kalooban ng Diyos, kainin niya yung pinagbabawal na prutas. So siya po ay na-deceive sa isip. Siya po ay nalinlang sa isip, sa intellect, sa utak. Doon po siya na-deceive ng kaaway. So temptation always seems more alluring than it really is. Di ba? Ang dyablo, kung siya po ay magpapadala ng tukso sa ating mga buhay, kadalasan hindi po natin masisense na yan ay tukso, yan ay hindi po magbibigay sa atin ng magandang kalalagayan afterward. Or kung alam naman natin, simply because natutunan natin sa scripture, or naranasan na natin before, o nakita natin sa buhay ng iba, that when they committed that, napahamak sila, nahirapan sila, nabigatan sila. Pero of course, an example ni James, mga kapatid, sa ating passage, why he tells us na ang temptation always seems more alluring than it really is. Kagaya po ng mga hunter, binanggit po yan ni James, o ng fisherman, di ba? They used to make bait para sa kanilang gustong mahuli na hayop. Ang hunter, magse-set up ng patibong, either lalagyan niya ng pain, let's say pagkain, o kaya ay manok o hayop o karne, para masilo niya yung gusto niyang mahuli na hayop bilang hunter. Same is true with fisherman, di ba? Sila ay naglalagay ng pain sa kanilang kawil o sima sa kanilang bitag para makahuli ng isda. So, is it possible for yung mga gusto mong mahuli, kung hunter ka, isda na gusto mong mahuli, possible ba na mahuli mo yung mga yan kung hindi ka maglalagay ng bait, kung hindi mo gagawing parang disimulado yung panghuhuli mo sa kanya? Kasi hindi papasok ang hayop o isda sa isang patibong o sima na wala pong laman. Amen? May isda ba na kakagatin niya yung sima kung wala namang bulate, wala namang tinapay doon o karne o pagkain siya? Of course not. Kung ang patibong na wala namang laman na pagkain, karne o manok na buhay, hindi papasukin ang mabangis na hayop na gustong pasukin, mahuli ng isang hunter. Same is true with temptation. Same is true with temptation. It feels okay. It feels alluring. It feels
good sa puso, isipan ng tao. Kadalasan, ganyan ang dating ng tukso. At sa isip po siya, unang pumapasok. Makikita ng mata, o maririnig, papasok sa utak, at doon na po nagkakaroon ng pagkilos ang kaawayang dyablo. Because the bait attracts and hides what it brings. Ang dyablo, ganyan po, di ba? Hindi naman siya kikilos ng halatado. Of course, di ba, sabi nga ng Bible, mag-aanyo siyang anghel. O kaya gagamit siya ng mga kapamaraan ng hindi mo madidetect, very subtle, na mga pagkilos sa buhay ng tao para malure, maibulid sa pagkakasala, mailayo kay Lord, para mag-commit ka ng kasalanan, maging worldly ka, para maging disobedient ka sa kalooban ng Panginoon. Look at Lot, mga kapatid, si Lot. Ang tinignan niya, mga kapatid, nung maghiwalay na sila ni Abraham for good, is that yung napakagandang plains, kapatagan sa lugar ng Sodom. Do you still remember Sodom? Isa po yan sa city na dinestroy ng Panginoon because of wickedness. At doon po siya tumira. Pinili niya yung magandang kapatagan, maberde, progressive na lugar, mataong lugar, civilized na lugar. Ginamit niya ang kanyang mata. Hindi pananampalataya. So what happened kay Lot? Di ba? Lahat ng kanyang ari-arian na pundar, pinaghirapan, natupok. Dahil nagpaulan ng apoy o asupre ang Diyos. At ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. At yan po ay isang magandang example na pain ng dyablo para ipahamak ang mga anak o lingkod ng Panginoon. Si David po, di ba? Kung hindi niya nakita ang isang babaeng, ang pangalan ni Bathsheba na nagte-take ng bath one night. Di ba? Di sana hindi niya naranasan ang mamatayan ng anak, ma-rape ang kanyang anak, ma-dethrone siya sa kanyang kingship, sa kanyang throne, and a lot more na mga konsekwensya ng kanyang pagkakasala. Pero nagsimula sa isip. I believe so. Nung unang gabing makita niyang naliligo si Bathsheba, hindi pa naman agad-agad na siya po ay pinakuha niya agad si Bathsheba o agad niyang pinakasalan, ginawang asawa. Naglaro muna yon sa kanyang isipan. Ang dyablo ay kumilos sa kanyang isipan. Siya po ay nilinlang at dinisib ng Diyos, ng dyablo sa kanyang isipan. So, this is important. The Word of God, the Bible. When you know the Bible, you can detect the bait and deal with it. As I've said a while ago, may mga temptation always seems alluring at hindi mo mapapansin. Pero, kung may kabatiran ka sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa Biblia, kung yan ay binabasa mo, nabasa mo, na-familiarize mo sarili mo sa salita ng Diyos, so marami kang hindi lamang natutunang mga utos ng Diyos. Even so, mga karanasan ng mga tao in the past, in Bible times, na nakita natin kung ano nangyari sa kanila when they decided for their lives in certain area, nakita natin ang mabuti at masama na naging konsekwensya ng kanila pong mga actuations, ng kanila pong decisions, ng kanila pong way of life, and that makes us wise sa atin pong decision making whenever we face trials, same ng kanila pong mga naranasan. Maaring hindi natin naranasan isang pagsubok o tukso, pero alam natin ang ating gagawin because we know our Bible. Lahat ng Bible reader, magsabi nga ng amen. Ayun. Consistent po ba? Nabasa na ba natin ang buong Bible? Minsan. O kung nabasa mo na, inuulit mo ba? Inuulit mo pa rin bang basahin? So, ang ganda po na palaging minimeditate ang Word of God dahil palagi po na nagbibigay ito ng karunungan at kalakasan at katatagan. Hindi lang sa atin po mga buhay pisikal, lalong-lalo na sa atin pong buhay at katawang espiritual. Salita ng Diyos ay nagbibigay po ng karunungan. Yan po ang sabi ni David sa Book of Psalms. Ang salita ng Diyos ay nakakapagbigay ng enlightenment, ng wisdom, hindi lang ng payapang puso,
hindi lang ng kakayanang malaman ng tama at mali, kundi mababalaan. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng warning. Kaya by the Word of God, by use of the Bible, God's Word, pwede po nating malaman ang tama at mali. Pwede po nating ma-detect kung ang isang bagay dumarating sa ating buhay, however beautiful it is, pwede nating ma-detect kung yan ay galing sa dyablo o hindi. Kung yan ay masama o hindi. Kung yan ay makakabuti o hindi sa ating buhay. So, walking by faith is so important and not by sight. Because in the Bible, as I've said, mga kapatid, a lot of people, nung lumakad ng may pananampalataya, they were not just able to please God. They became blessed. Sila po ay pinagpala ng ating pinagaling, kinatagpon lahat ng pangailangan. Opo, marami. Although merong mga umasenso, yumaman talaga na mga nanampalataya kay Lord, nabuhay sa pananampalataya, pero mas marami ang hindi naman naging milyonaryo, bilyonaryo o mayaman. Pero hindi po sila nagkulang at sila po ay naging mga matagumpay in life, especially in serving our God. Before God, they became worthy, acceptable, and nagamit ng atin pong Panginoon for His glory. So walking by faith and not by sight is so important. Ang pangatlo po, mga kapatid, na stage of sin ay contrariness. Sa verse 15 po ay sinasabi ni James na ang kasalanan ay nagsisimula sa craving. Yun po ay sa emosyon, desire. At pangalawa is cunning. At yun po ay sa isip naman. At ang pangatlo ay contrariness, and it's in the area of the will. Yung kagustuhan o yung action o yung decision o yung sasabihin mo na o yung pupuntahan mo na o yung hahawakan mo na o gagawin mo na sa iyong buhay. Ang isang bagay na magdadala sa atin para makasuway sa kalooban ng Diyos. So, ang pinagmulan ko po sa word na yan ay yung word na disobedience. The word, dyan po galing yung word na contrary, salungat, in opposition, in rebellion. In one word, disobedience sa kalooban ng Diyos. So, pakimove nga, Sister May. The will approves and acts, and the result is sin. Whether we feel it or not, we are hooked and trapped. The baby is born, and just wait until it matures. So, ito po yung stages. Sa una, magkakaroon ka muna ng craving. Pangalawa, you will be cunning sa intellect. Maglaro dyan, maglalaban dyan, or mapapaniwalaan mo na siya, o mai-entertain mo siya, and afterward, susuway ka na sa kalooban ng Diyos. May pagsuway na. Kapag ka hindi po nakontrol, hindi po nagkaroon ng pagpipigil sa sarili, ay nagre-resulta sa direct na pagre-rebelde, pagsuway, o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At doon na po natin makikita ang ating sarili na tayo po ay trapped o hooked na tayo. Just like bisyo. Siguro yung mga may bisyo dati sa atin, o hanggang ngayon, baka kung meron pa, hook tayo sa bisyo. Sa area lang po ang una ko po naging bisyo nung araw at the age of 11, grade 5, ay sigarilyo. Isang hitit lang po ang inoffer sa akin. Try, sabi ng aking barkada. Isang hitit lang na naubo ako, ang pait-pait, ang baho-baho. Pero how is it? Nagustuhan ko, inulit-ulit hanggang sa maging chain smoker for 17 years. Nag-smoke. So, nagsimula sa tikim lang, tukso lang, sa isip lang. Hanggang sa isang araw, pinagbuntis, pinanganak, pinamuhay. At naghari sa atin
ang isang pagkakasalang ito at hook na tayo, trap na tayo. That's my greatest problem nung tinawag na po ako ng Panginoon sa pananampalataya to surrender everything. Isa lang yan sa bisyo ko. Because ako'y nagda-drugs din, nagsasyabu, nagiinom ng bababae, nagmamariwana, nagte-take ako ng cough syrup sabay-sabay, simultaneously, regularly, parang kape o pagkain na hindi pwedeng wala, everyday gagamit ka. I'm into it for 17 years. My greatest problem is how would I be able to overcome those temptations, vices, na for hindi 10 taon, hindi 5 taon, 17 years that I've been hooked into it. I was trapped. Ang hirap alisin. Sino po sa atin, may gustong baguhin sarili, hindi mo magawa. Just keep on going. God is able to help you. But you know what? God is powerful to help those people na ang puso lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad at nag-ask ng hindi lang forgiveness kundi ng transformation sa kanyang buhay. Pero ang hirap, di po ba? Because we are hooked and trapped into it. Only God could help us. Isang kasalanan sa isip muna, dinesire at dinesisyonan, inactualize at hanggang sa panganak ang kasalanan at ito ay lumawak ng lumawak, sigarilyo lang muna sa una, nadagdagan ng alak, nadagdagan ng drugs, nadagdagan ng pagbibir house, nadagdagan ng pambababae, nadagdagan ng kung ano-ano pang mga kalayawan, kasalanan na makasanlibutan, gawain ng sanlibutan. So, tayo po, mga kapatid, ay pinapaalalahanan ng Diyos na kapag tayo po ay nakaranas ng tukso o pagsubok na pwedeng magdala sa atin sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, contrariness to God, disobedience to God, we need wisdom from God. We need power from God. We need to really confront it, address it, at never allow ourselves na ma-hook, ma-trapped, at if ever we are hooked and trapped, kailangan nating kumawala, kailangan nating lumabas, kailangan po nating ma-deliver. And our great deliverer is no less than the Lord Jesus Christ. Christian living, because Christian living is a matter of the will, not the feelings. Ang mga bata, basically, babies o mga children, basically sila po ay nagre-respond, nagdidesisyon, may ginagawa, may sinasabi based on their feelings. That's their nature. Pero ang mga matatanda ay, of course, supposed to be deciding, making actions based on their will. Lahat ng mga matatanda, magsabi nga ng amen. Ayun, salamat, aminado po tayo, may edad na tayo. Amen. So, hindi tayo mga bata. Pero how is it, may mga adult na parang mga bata, napaka-sensitive. Ang ginagawa ay kabalintunaan sa kalooban ng Diyos. Na minsan kahit alam natin kung anong tama, hindi yun ang ginagawa, at yung mali ang ating ginagawa. Ang mga bata, di ba, supposed to be talagang ganon, feelings. Pag masaya, ngingiti yan. Pag may nararamdaman, iiyak yan. Pag nagugutom, hihingi ng pagkain. Ganon ang bata. Amen. They operate on the basis of feelings. Pagka walang nararamdaman sa katawan, malusog, healthy, hindi yan iiyak. Amen po ba? But adult, basically, operates on the basis of the will. Halimbawa, one good example ng pagiging adult talaga na nag-ooperate not based on feelings but based on the will, decision, action. Kung ano yung alam mong tama, yun yung gagawin. Halimbawa, meron kang isang tao na ayaw mong makita. Parang hate mo siya kasi daming ginawa sa'yo, patuloy kang iniinsulto, persecute o ginagawa ng masama at hindi nagbabago, talagang bad influence pa. Ayaw mo ni makita.
Ayaw mong makasama, lalong-lalo na. Pero kapag nandyan siya, nakaharap mo siya, di ba? Bilang adult, ano gagawin mo? Hindi ka didepende sa feelings mo. Kahit ayaw mo siyang makita, at nandyan siya, nakasalubong, nakaharap, pakikiharapan pa rin. Amen? Sa totoo lang, ayaw mong makita, pinagtagpo ang landas mo. Magbe-base ka ba sa iirapan mo ba siya? Kasi galit ka eh. May ginawang masama sa'yo eh. Hindi mo siya type eh. Iiwasan mo ba? Paparamdam mo ba? Galit ka? Of course not. If you're an adult, you will operate based on your will, not on your feelings. Are you with me? Gets po ba natin yon? So, adults act because it is right, no matter how they feel. Diba? Kahit paulit-ulit tayong sinasaktan ng asawa, ng anak, ng magulang, ng kaibigan, ng jowa mo. Diba? Because kailangan mong magtiis, magmahal, magtiyaga. Kailangan mong maging understanding, maging patient. Hindi ka magbe-base sa iyong nararamdaman na pagkagalit, pagkapuot, hate, o kaya ay feeling of parang gusto mong ihiwalay na ang sarili mo sa tao na yan, na hindi mo naman dapat iwasan, hiwalayan, pakawalan, o layuan. Because immature Christians easily fall because they let their feelings decide. Kaya kung medyo malimit po tayo na mag-base nating decision sa feelings lang, nararamdaman, take note of this. That is immaturity. Because ang kailangan natin as an adult person, people, especially believers of God, ay hindi tayo mag-base ng ating decision, hindi tayo mag-operate on the basis of feelings, but of our will, what is right, kung anong kalooban ng Diyos, kung anong utos ng ating Panginoon. So, we become mature in that sense. Amen? On the contrary, it's an immaturity if we base our operation, decision-making, actions, even words, to our feelings. So the more you exercise your will in saying a decisive no to temptation, catch this mga kapatid, the more God will take control of your life. Kaya nga, pag may pinagdadaanan, laban lang. Nahulog ka uli, bangon. Huwag mong hayaang magtagal ang sarili mo sa kasalanan na yan, sa tukso na yan, sa trap na yan, sa out of God's will na kalagayan na yan. Just go on fighting out by faith. Going back to the basics of life, spiritual life, going back to God. And isang araw, makikita mo ang unti-unti, hindi man instant, kundi gradual na pagkilos sa iyong buhay. Na ang Diyos, tutulungan ka, sasamahan ka, bibigyan ka ng kalakasan, resources, wisdom, enabling, and victory na ang magawa mo in your situation, gaano man yan ka-complicated, gaano man yan ka-dangerous, gaano man yan ka-compelling, gaano man yan ka-bigat at matindi ang pressure, gaano man yan kalalim at naguugat sa ating buhay, lalo na kung yan ay tukso o kasalanan, kaya ng atin pong Panginoon. With God, nothing is impossible. So as long na nakikita ng puso, ng Diyos ang puso natin, na gusto natin magbago, gusto natin mapalapit sa Kanya, gusto natin masunod ang kalooban niya, pero weak tayo in those areas, in some area, in one area, take heart. God knows it, and God will meet your need in His appointed time. The Lord will mold you, the Lord will give you enabling and deliverance sa kung saan man tayo na-hooked o na-trap, lalong-lalo na kung tukso o kasalanan. The last but not the least is cut off. Sa verse 15, may binabanggit po kasi dyan na ang dulo ng kasalanan na makukumit, kahuhulog o ay walang iba kundi kamatayan. So contrariness o disobedience gives birth to death, not life. So if we will
only believe God's word and see this final tragedy, it will encourage us not to yield to temptation. So, mga kapatid, I would like to close, mga kapatid, because we have no more time, to these 4 stages of sin or temptation sa nangyari sa buhay ni Eva. Di ba? May stages yung kanyang kasalanan. May stages. Sa isip, siya nadali ng dyablo, nalinlang siya, nadeceive siya. Sinabi ba talaga ng Diyos na walang pagsalang mamamatay ka pag kinain mo? Pero yung tukso ng serpent o ng devil ay alluring. Ang ganda ng itsura ng prutas, parang napaka-delicious. Parang pag kinain ay makakasatisfy sa kanyang craving, lalo na nung sabihin ng Diyos na pag kinain mo yan, walang pagsalang mamamatay ka, a warning. Pero ang sabi naman ng dyablo, by cunning Eve, is that ikaw ay magiging parang Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama, the serpent said. So, what happened is, nagdesisyon si Eva. Kinain niya ang prutas. Unmindful sa utos ng Diyos, sa warning ng Diyos, na pag kinain nila, walang pagsalang sila'y mamamatay. So, it's the same. Sa atin pong mga kinakaharap na pagsubok, mga kapatid, kahirapan, tukso, na kapag na-entertain sa isip, kapag nag-base tayo sa pakiramdam, sa convenience niyan, o kaya ay sa kasiyahang hatid ng offer na to, ng sanlibutan, ng dyablo, at tayo ay nagdesisyon na mapasa natin yan, magawa natin yan, maranasan natin yan, out of God's will, then, hindi lang natin na ipagbuntis na ang kasalanan, kundi na ipanganak. At pag nag-mature ang kasalanan, ay lalong lalawig, lalawak, at ang dulo ay kamatayang hindi lamang physical, kundi kamatayang spiritual. So, gusto ko pong i-share sa inyo ang ating alliteration sa atin pong pag-aaral today. 4 stages of sin. I call it 4C: craving, cunning, contrariness, and cut off. So, ang akin pong challenge about isa po sa atin on this topic, maturity in Christ, na kapag nasa harap po tayo ng pagsubok o tukso, ang isipin nating una agad is judgment of God. Pakisabi nga po natin, judgment of God. So I challenge everyone that whenever we face temptation, trials, sufferings, difficult situations in life, get your eyes off the bait and look ahead to see the consequences of sin. It is the judgment of God. Maging sana ang gawin natin yung tama, nararapat, kalooban ng Diyos. Kahit na gustong-gusto natin yung bagay na yan, yung karanasan na yan, yung nasa harap natin, yung mararating natin, yung ma-achieve natin, if it is outside God's will, manindigan po tayo as an adult people of God. Hindi tayo magbe-base sa kung ano nararamdaman, kundi sa kung ano ang nasa isip natin na tama. At para makatiyak po tayo na lagi po nating madedetect at malalaman kung isang bagay, deception ng kaaway o hindi, o kung ano ang mga nararapat nating gawin, we must know the Word of God. We must read God's Word. We must familiarize the Bible na hindi lamang nagpapahayag sa kung sino ang Diyos, kung anong kanyang kayang gawin sa ating buhay, kundi ang kanyang mga kapamaraanan at kautusan at kalooban para sa atin upang tayo po ay magtagumpay, especially in the midst of trials and temptation that from time to time mararanasan po natin bilang mga tao at anak ng Diyos, most especially. So when we face trials and temptation, ang tignan natin is the consequences, the judgment of God. So in that sense, we will be able to avoid pitfalls, sufferings, poverty, spiritual decline, and most of all, ang parusa ng Diyos sa mga taong sa Kanya ay susuway, hindi mananampalataya bilang Panginoon tagapagligtas,
walang iba kundi ang torment of hell, magpasawalang hanggan. Tayo po'y tumayo at manalangin. Aming dakilang Diyos, narito po ang inyong mga anak, Panginoon, na nakinig ng inyong salita. Salamat po sa napaka-relevant na topic na to, na kami dapat na magkaroon ng spiritual maturity in Christ, especially kung may maranasan kami ng mga pagsubok o tukso sa aming buhay. Salamat po for reminding us, Lord, what to do, to choose not our will but your will, to choose what is right, and to glean to your word wisdom kung paano po namin ma-address, maharap, mapagdidesisyonan ng mga karanasan po namin sa buhay. Lalo na po ang mga mahihirap, masasalimuot, tempting na mga situations sa aming mga buhay. O tuksot kasalanang nagsimula na po na mag-creep in sa amin because of our worldly and sinful cravings. Lord, grant us, Lord, the wisdom, the enabling, hindi lang malaman, kundi masunod namin ang inyong kalooban. Upang kayo, Panginoon, ay malugod sa amin. Upang makaiwas po kami, Panginoon, sa mga consequences ng aming pagkakasala magagawa. Panginoon, thank you for your great love for us, that in sharing your word unto us today, amin pong nakita na minamahal nyo kami, nais nyo kami mapangalagaan, nais nyo po kaming madala sa inyong banal na kalooban, mailayo sa mga kasiphayuan, sa mga pagbagsak, falling away from the faith. Nais mo na kami po ay manatili sa inyong banal na kalooban at presensya. At sa pamamagitan ng aming pong pagsunod sa inyong kalooban, kami po ay makatanggap ng mga biyaya na nagmumula po sa inyo. Not as in this life, but in the life to come. Bless your people na narito ngayon na ang puso, inyo pong kinakatok, inyo pong hinihipok. Panginoon, maghari kayo sa puso ng mga kapatid, ang mga dumadalangin, kaligtasan ng kaluluwa, katagpuin niyo po pananampalataya. Patawarin niyo, gawin niyong anak, gawin niyong lingkod. Bigyan niyo po ng kalakasan from now on. Ay ang kapangyarihan po ninyo sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, katawang inalay sa krus, hindi lamang nagbibigay ng karapatang maging mga anak ng Diyos, kapatawaran sa kasalanan, kundi katagumpayan in this life. Maturity in Christ, growth and knowledge in the Lord, na kailangan po namin in this life sapagkat nagdo-double time po ang kaaway para kami hadlangan, siluin, ibulid sa pagkakasala, ilayo po sa inyo, Panginoon, at pagharian, Panginoon. Have mercy on us, Lord. Bless us by your word, by your spirit, sovereign power. Reveal unto us more truths na kailangan po namin from your word. Sapagkat ang salita po ninyo, makapangyarihan, mahimala, nagliligtas, bumabago ng puso, nagbibigay ng wisdom, ng resources, ng enabling, para kayo po hindi lang mapaluguran, kundi kayo po ay mag-glorify sa aming mga buhay. Maging pleasing kami sa inyo pong banal na harapan. Kayo ang aming Panginoon tagapagligtas. Maaming kami sa inyo pagkakasala. At nalalaman namin na may kabayaran ng kasalanan. Subalit, masagana ang iyong habag at biyaya, Panginoon, that you sent your Son to die on the cross for our sin. Salamat po sa pag-asang ito na kami po ay makapanumbalik sa iyo. Magkaroon po ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, aming dakilang Diyos. We continue to offer our lives to you.
we continue to commit to you everything that we have, everything that we need in this life. Especially, ang mga hindi po namin kayang gawin, hindi po namin kaya i-provide sa aming mga sarili. At kayo lamang po ang makapagbibigay, sa inyo lamang po nagmumula at magmumula. At ito po ang sinasamo namin na ipagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. After